mini grocery, or even sari-sari store. Traditional yan. Pero gawin mo siyang non-traditional. Ang gawin mo, manap ka ng mga vendors, magsimula ka sa 3, 5, 10. Imagine mo, merong 10 nagbebenta ng produkto mo, 10 lumalakad for you. Okay, so pag-usapan natin, sa lahat ng may retailing business, sino nga ba ang best business partners natin? Okay, so pag-usapan natin, let's go. Alright, so define muna natin, no? Ano bang ibig sabihin ng retailing? Ang retailing po, ito po yung directly nagbebenta ka sa consumer mo. Okay? So, ang client mo is consumer, B2C business model. Alright? So, sino po ang inyong best business partner? No other than the street vendors. Yes, street vendors. Okay? Pero i-categorize muna natin. Sino ba o ano ba yung mga types of street vendors? So first, ang mga street vendors, of course, food vendors, yung mga titinda ng pagkain. Meron din tayong tinatawag na craft vendors, mga binibilan natin ng mga jewelries o yung mga furnitures na inuupuan natin, di ba? Nakita yun sila kuya, dala-dala yung mga upuan, dala-dala yung mga cabinet, di ba? So, craft vendors po yan. Or second-hand goods vendor, mga damit, yan. So, sila po yun. And service vendors. Sino ba yung mga service vendors? Ito po yung mga nagagawa ng mga nagre-repair ng payong. Di ba? Sila kuya yung sumisigaw ng payong. Ay, joke lang. Hindi ko po magaya. Kasi may dumadaan dito. Yung talaga, payong. Di ba? Yung talaga, hindi. So, nagre-repair ng mga kalan. Nagre-repair ng mga iba-iba, di ba? So, sila po yon. Okay? Now, next. Bakit sila ang iyong best business partners? Right? For 2 reasons. First, ang lahat ng mga street vendors na po na yan, meron na silang niche. Meron na silang client. Meron talagang nag-aabang sa kanila. Alam niyo, si nanay ko, tuwing hapon, inaabangan niya yung mga nagtitinda ng gulay. And minsan, inaabangan niya rin yung apo, nagre-repair ng payong. Sasabihin niya, may dadaan dyan, nagre-repair ng payong. Dadaan nga si kuya. I-repair yung payong. Kasi sinasabi ko, itapon na nga natin itong mga payong. Sabi niya, dadaan si kuya. Dadaan yung nagre-repair. Dadaan nga, di ba? So, meron na silang identified niche. Okay? Tiyak, may kliyente. Alright? Second reason, alam niyo po ba na ang mga street vendors, kung mapapansin niyo po, kahit umulan, bumagyo, nagtitinda pa rin sila. Nandyan pa rin sila sa paligid. Yung binabaha ka na, nandyan pa rin ang nagtitinda ng tinapay. Yung maulan, sobrang init, dumadaan pa rin sila, pinupuntahan nila tayo. Alam niyo kung bakit? They have the biggest and the deepest why. Sila yung mga may reason, pinakamalalim na reason para bumangon, para sa anak niya. Para sa anak niya nag-aaral, para sa asawa niya may sakit, para sa magulang niya kailangan niya ipagamot. Malalim ang why nila. And there's no other way para matugunan yung mga needs na yon, yung mga why na yon, kung hindi yung bumangon sila at magtinda sa daan. Okay? So, ibig sabihin, consistent, committed sa kanilang work. Okay? So, hindi sila yung pa-absent, hindi sila yung pawala-wala. Mas masipag pa sila actually sa iba nating mga empleyado. Diba? So, yung iba nating empleyado, medyo konting ulan, ay, bumabaha po wala pa naman eh. Ay, babaha po mamaya. Ay, sasakit po yung ulo ko mamaya. Hindi pa sumakasakit ang ulo, absent na eh. Diba? Pero sila, kahit ano mangyari, bumabangon yan, okay? So, paano natin i-apply? Ganito po. So, example, meron kang mini grocery. So, humanap ka ng 10 vendors na mga grocery items mo. Yung mag-grocery kasi, alam nyo po, traditional business yung grocery store, mini grocery, or even sari-sari store. Traditional yan. Pero gawin mo siyang non-traditional. Ang gawin mo, manap ka ng mga vendors, magsimula ka sa 3, 5, 10. Imagine mo, merong 10 nagbebenta ng produkto mo, 10 lumalakad for you. Diba? Yes, merong extra discount, pero okay lang yon, diba? So, at least kumikita pa rin tayo. Alright? So, another example, kung meron kang bakery, yan, sikat na sikat ang bakery. Alam mo ba ang maganda sa bakery pag meron kang street vendor? Kahit kabilang probinsya, nung nandun po kami sa Dimesa, yung binibilan namin tinapay tuwing alas 3, walang palya yon, dumadaan si kuya, yung pepot. Alam mo po ba saan galing ang tinapay na yon? Pampanga. Pampanga to Bataan. Kaya niyang imotor. Alright? So, umanap tayo ng 5 street vendors.
And kung meron kang farm, lahat ng mga inani mo, so meron ka ng taga-benta. Humanap kang 3, 4, 5 mga nanay na taga-benta na hindi masyadong busy o kailangan ng pera. Okay? And kung meron kang fish pond, taga-benta ng mga inani natin maisda. Alright? So, Gilivers, ang challenge ni Rockstar sa ating pong lahat, retailing business. Okay? So, kung ikaw ay nagre-retail, okay? So, hanapin ang mga street vendors. Sila ang best person to help you. Okay? Yeah, let's go. Let's go. By the way, kape po muna tayo. Kape tayo. And of course, meron tayong announcement sa lahat ng mga may business, yan, retailing business. So, para may puntahan ang mga kinikita natin. Kasi isa po ito sa mga tanong sa atin, Dok, saan ko ba ilalagay kinikita ko sa maliit kong negosyo? Mag-invest tayo, yan. Tulungan namin kayo sa Mutual Fund Investment and Kaiser. Kaiser 3-in-1 po yan. Life insurance, health insurance, and investment. Pwede yan kahit nasa abroad ka, okay? PM na sa personal level ni Doc. And of course, we are doing business and life coaching. Pwedeng online or offline. Let's go, let's go. Happy po tayo. Thank you for watching. We are inviting you to attend our free webinar on how to invest sa mutual fund and Kaiser. PME sa personal FB ko po. Let's go, let's go!